Anak, nang sabihin mo sa lahat na sinungaling ako, sigaw ni Tita Divina habang kinakaladkad ang pulang maleta papasok sa lobby ng bagong building ko sa Cubao. Humarang ako sa salamin na pinto. Nanginginig ang kamay ko, pero diretso ang tingin. Hindi ikaw ang may-ari nito. Wala kang karapatang tumapak dito. Sumingit si Rafi, asawa ko, hawak ang isang brown envelope na parang sandata. Ate Sab, huwag ka nang magmatigas. Singit ng kapatid niyang si Liane. May complaint ka na sa City Hall. Isang pirma na lang, pwede nang ma-freeze ang permits mo. Umigting ang pangako. Funny, sabi ko, saka ko tinaas ang phone ko. Kasi nasa audio ko mismo na kayo ang nagplano kung paano ako idiin, kunin ang building, at itago ang sikreto ng klinik mong muntik pumatay ng pasyente. Biglang tumahimik ang tatlo. Sa unang gabi ng turnover ko, hindi lang pamilya ang sumugod sa akin. Kasama nilang dumating ang sikreto na sisira sa kanila. Kung naiinis ka na agad sa kapal ng mukha nila, sumama ka hanggang dulo dahil bawat lihim dito may kapalit. Ang totoo, hindi ako sanay sumigaw. Sa office, ako iyong babaeng kalmado kahit may fraud alert na sunod-sunod. Ako iyong type na naglalagay ng label sa folder, nagko-color code ng expenses at humihinga muna bago magsalita. Pero noong gabing iyon, habang naaamoy ko pa ang bagong pintura sa lobby at nakasindi pa lang ang temporary lights ng building na pinaghirapan kong bayaran, may kung anong pumutok sa loob ko. Hindi dahil dumating si Divina na parang reyna, hindi dahil may dala siyang maleta na halatang balak na niyang maghari sa second floor, hindi rin dahil si Liane na halos buong buhay niya ay selfie ring light at online flex ang alam, biglang may lakas ng loob na magtaas ng boses sa akin. Pumutok ako dahil si Rafi ang lalaking ilang taon kong binuhat, pinagtanggol at pinaniwala ang kakampi ko nasa gilid ko pero hindi ko kasama. Tabi. Sab, sabi niya noon, mahina pero matigas. Lalo mo lang pinapalaki. Pinalaki ko? Natawa ako ng tuyo. Building ko to. Pangalan ko ang nasa title. Ako ang may loan. Ako ang may permits. Tapos ako ang nagpapalaki. Nakita kong nagkatinginan silang tatlo. Iyong tingin na parang may script na sila pero biglang nabura ang linya. Iyon ang unang beses na naramdaman kong hindi simpleng pakikisawsaw ng biyenan ang nangyayari. May plano, may hinahabol, at may tinatago silang mas mabigat kaysa sa maleta ni Divina. Bago umabot ang lahat sa gabing iyon, matagal muna akong naging ATM na may puso sa pamilya nila. Nagkakilala kami ni Rafi sa isang compliance training sa Ortigas. Hindi siya iyong guwapong tipong mapapalingon ang lahat, pero marunong siyang makinig. At noong panahong pagod na ako sa mga lalaking puro yabang at puro bahala na, iyong pagiging tahimik niya ang inakala kong safe. Isa siyang operation supervisor sa isang mid-size logistics company. Stable ang trabaho, maayos manamit, magalang sa waiter, at laging may ikaw muna kapag may pintuan. Nakakapanibago, nakakapanlinlang din pala. Noong unang dinala niya ako sa bahay nila sa San Juan, sinalubong ako ni Divina na nakapustura na parang may misa sa sala. So ikaw si Sabrina, sabi niya habang tinitingnan mula buhok hanggang sapatos ang kabuuan ko. Maganda. Mukhang marunong. Saan nagtatrabaho? Sa fintech po. Fraud and risk. Nakangiti niyang sabi, pero malamig ang mata. Kaya pala mukhang marunong humawak ng pera. Noon, ngumiti lang ako. Akala ko simpleng pagkamataray ng isang nanay sa babaeng liligawan ng anak niya. Hindi ko alam, inventory na pala ang tingin niya sa akin. Hindi ako future na manugang. Isa akong asset. Nang magpakasal kami ni Rafi, wala akong engrandeng hinihingi. Civil wedding sa QC Hall, simpleng reception, tapos balik agad sa trabaho. Ako kasi iyong taong mas gusto ang emergency fund kaysa prenup shoot. Mas gusto ko ang malinaw na spreadsheet kaysa fireworks. Mas gusto ko ang sariling pundasyon kaysa pakitang tao. At sa simula, akala ko pareho kami. Pero unti-unti, may mga maliliit na eksenang parang tuldok lang noon na kapag binalikan mo, sila pala ang buong babala. Sab,
Baka pwede mong i-advance iyong pambayad sa gamot ni Mama. Babalik din naman next month, sabi ni Rafi. Isang gabi, habang nagbibilang ako ng budget. Magkano? 28. Napatingin ako. 28,000? Biglaan? Maintenance da. Plus, may procedure. Hindi ako nagdamot. Nag-transfer ako. Wala pang thank you si Divina. Kinabukasan, nag-message lang ng received, walang period, walang emoji, parang cashier stamp. Sunod noon, si Liane naman. Ate Sab, promise ibabalik ko agad. Need ko lang puhunan for my skin studio. Small lang, home service lang muna. May permit ka na? Ate naman, maliit lang. May permit ka na? Tumahimik siya. Kinabukasan, si Divina ang tumawag. Bakit? Parang napakasama mong ate sa kapatid ng asawa mo. Bata pa yan. Nangangarap lang. Nagpadala pa rin ako. Maliit na halaga, sabi ko sa sarili ko. Pero ang maliit, kapag paulit-ulit, nagiging pattern. At ang pattern, kapag hindi mo pinutol, nagiging gawi ng mga taong naniniwalang obligasyon mong magbigay. Noong pandemic recovery years, doble ang pagod sa line of work ko. Fraud spikes, policy changes, cross-border checks, client escalations, lagi akong puyat. Habang karamihan nagpo-post ng self-care, ako naka-headset sa madaling araw, hawak ang kape, tinititigan ang suspicious transaction chains. Doon ko natutunang pakinggan ang isang simpleng tanong, sino ang tunay na nakikinabang? Nakakatawa dahil hindi ko agad itinatanong iyon sa sariling bahay. Si Rafi kasi marunong sa tamang timing. Kapag pagod ako, siya ang aabot ng tubig. Kapag umiiyak ako sa inis sa trabaho, siya ang hihimas sa likod ko. Kapag may pasabog si Divina, siya ang sisingit ng, hayaan mo na, matanda na. Iyong linyang iyon, paulit-ulit, parang maliit na unan. Hanggang sa napansin ko, hindi pala ako pinapakalma noon. Pinapatulog lang niya ang instincts ko. Lumipas ang mga taon at lumaki ang ipon ko. Hindi dahil malaki sahod ko agad, kundi dahil disiplinado ako. Wala akong bisyo. Wala akong shopping kapag stressed. Hindi ako bumibili ng gamit para lang may ma-post. Ang luho ko lang, magandang bedsheets at tahimik na kapehan. Habang si Liane, bawat buwan may bagong phone case, bagong project, bagong lalaki, bagong disaster. At bawat disaster niya, somehow, umaabot sa amin. Ano ba talaga ang gusto mo? Tanong ko kay Rafi isang gabi nang magkandakuba na ako sa kakatrabaho. Gusto ko lang naman na makaipon tayo ng sarili nating place. Iyon ang salitang binitawan niya sa akin na matagal kong niyakap. Sarili, sariling place, sariling simula, sariling katahimikan. Sa Cubao ko nakita ang building. 3-story, luma ang fasad pero solid ang structure. May maliit na commercial space sa ground floor, office-ready ang second, at may compact residential loft sa third. Hindi siya glamorous, pero nang umakyat ako sa hagdan at nakita ang araw na tumatama sa malalaking bintana ng second floor, may kumurot sa dibdib ko. Ito iyon. Ito yung lugar na pwedeng maging records and billing hub na matagal ko nang gustong itayo. Matagal ko nang pinapangarap na magkaroon ng maliit na back-office consultancy para sa independent clinics at small businesses compliance, billing controls, fraud checks, audit cleanup. Hindi man sexy pakinggan, pero totoo. Sa dami ng maliliit na negosyo na nalulunod sa paperwork at leakage, alam kong kailangan nila ng maayos na sistema at alam kong kaya ko. Pinag-ipunan ko ang down payment, pinag-aralan ko ang loan, pinagpuyatan ko ang cash flow projection. Kulang ako ng kaunti para maisara agad ang deal, pero manageable sana kung may short bridge loan. Hindi ko gustong mangutang sa lending apps o sa kaibigan. Doon pumasok ang unang pinakamalaking pagkakamali ko. Naniwala ako kay Rafi nang sabihin niyang, si Mama may time deposit, pautang lang naman, hindi naman hihingi. Ayokong pumunta. Ramdam ko na ang magiging timpla ng usapan, pero pumunta pa rin ako dahil gusto kong paniwalaan na pamilya kami. Nasa dining table si Divina nang magsalita ako.
Kumpleto ang papel ko. Malinaw ang terms. May draft agreement pa akong dala. Tita, short term lang po ito. 3 months to 6 months maximum. May interest na rin po. Formal ang usapan. Hindi niya agad kinuha ang papel. Kinuha niya ang tsaa niya. Magkano? Sinabi ko. Mabilis siyang sumandal. Malaki, pero kaya pong bayaran. May schedule na ako. Ayoko lang pong mawala iyong property habang hinihintay ang release ng ibang funds. Si Lian, na nooy abala sa camera ng phone niya, tumingala. Parang risky. Hindi risky kung babasahin ninyo ang papers, sabi ko. Tumawa si Divina, mahina pero nakakainsulto. Anak, hindi sa pinagdadamutan kita, pero ang ipon ko para sa pagtanda ko, hindi para ipusta sa pangarap ng iba. Iyong dalawang salitang iyon, parang kutsarang bakal na idinikdik sa ngipin ko. Narinig ni Rafi. Alam kong narinig niya dahil namutla siya. Pero alam mo ang ginawa niya? Wala. Umubo lang siya, tapos nagbulong, intindihin mo na lang. Umalis akong buo ang likod ko, pero basag ang loob ko. Pagdating sa kotse, doon ako humagulgol. Hindi dahil hindi niya ako pinautang, kundi dahil ang linaw-linaw ng mensahe kapag sila ang nangangailangan, family, kapag ako, ibang tao. Kinabukasan, ibinenta ko ang lupaing minana sa akin ng lola ko sa Batangas na matagal ko sanang gustong itabi. Masakit. Sobrang sakit. May emotional value iyon, pero kinailangan kong pumili sa pagitan ng alaala at future. Nag-liquidate ako ng ilang investments, tumanggap ng mas mabibigat na consulting projects, at halos hindi natulog ng ilang buwan. Nakuha ko rin ang building. Ako lang, noong araw ng closing, hawak ko ang susi at hindi ako makangiti ng todo. Katabi ko si Rafi pero pakiramdam ko mag-isa ako sa litrato. Pagka-uwi, sinabi namin kina Divina. Una niyang tanong, kanino nakapangalan? Hindi man lang congratulations. Sa akin, sabi ko, mas madali sa approval at sa source of funds. Namula ang mukha niya. Sa'yo lang? Anong klasing asawa ka? Yung nagbayad, sagot ko sa isip ko. Pero sa harap niya, nanahimik ako. Noon pa, at doon nagsimula ang totoong gutom nila. Sa mga sumunod na linggo, napansin kong dumadalas ang pagbisita ni Lian sa building site. Wala naman siyang ambag sa renovation, pero mayat maya, naroon. Ang ganda ng pwesto, sabi niya habang hinihimas ang bagong countertop sa ground floor. Perfect for aesthetic treatments. Ang daming foot traffic. Records hub ito, sabi ko. Hindi beauty bar. Sayang, sabi niya. Ang laki ng pera sa injectables ngayon. Napatingin ako. May permit ka na ba? Para sa skin studio mo? Gang. Dapi kan gang. Umiwas siya. Ate, huwag kang ang polis. Noong una, inis lang iyon. Maya-maya, nagsimulang magdikit-dikit ang mga kakaibang detalye. May 2 beses na may tumawag sa akin mula sa supplier line ko. Nagtatanong kung itutuloy ko raw ba ang order ng aesthetic chairs at mini fridge for vials. Hindi ako nag-order noon. May pagkakataon din na nag-email ang City Licensing Office tungkol sa amendment request para raw sa Wellness Procedures Room. Hindi ko iyon sinubmit. Nakakopy si Rafi sa email thread dahil siya ang nilagay kong secondary contact noong loan processing days. Bakit may ganito? Tanong ko sa kanya isang gabi. Hawak ang laptop, tumingin siya, tapos agad umiwas. Baka template lang. Template na may pangalan ng building ko. Baka nagkamali lang. Fraud analyst ako. Kapag may taong sobrang bilis umiwas, hindi ako humihinto. Doon ako lalong humuhukay. Sinimulan ko sa simple, access log sa email, signature request history, and document uploads. Dahil sa trabaho ko, sanay akong mag-trace nang hindi naghahagis agad ng akusasyon. May nakita akong draft form na hindi ako ang gumawa. Ang user, secondary device, linked kay Rafi. May isang folder din sa shared drive naming mag-asawa
na hindi ko napansin noon dahil innocuous ang pangalan, Blessing Program. Nang binuksan ko, puro iyon mock-up ng grand opening invitation ko at sa ilalim may scanned copies ng IDs ni Rafi at ni Divina at isang document titled Spa Draft. Hindi ko agad binuksan. Huminga muna ako. Pagkabukas ko, sumakit ang batok ko. Draft iyon ng Special Power of Attorney na magbibigay kay Rafi ng authority to manage, lease, and negotiate operations of the building in case of my temporary incapacity due to legal or health constraints. Temporary incapacity? Sino ang nagpasok noon? At bakit may line pa na pwedeng mag-authorize ng third-party medical business use? Noong gabing iyon, hindi ko sila hinarap. Tinakpan ko ang laptop, nagbuhos ng malamig na tubig sa baso, at tumingin kay Rafi na tulog na sa kama. Doon ko unang naisip, hindi ito kabastusan lang, hindi ito pakikialam lang. This is prep work. 2 araw pagkatapos, may tumawag mula sa City Hall Business Permits Office, Miss De La Peña. We received a complaint po, alleging misrepresentation of intended business use and unlicensed medical operations. Napaupo ako. Subject for clarification pa lang po, may anonymous complaint attached with screenshots. Medical operations? Wala pa ngang bukas na business. Need lang po ninyo mag-appear para maklear. Pagkababa ko ng tawag, tumama agad sa utak ko ang larawan ni Lian sa ground floor, hawak ang phone, nakangiti sa stainless shelves, at iyong paulit-ulit niyang sayang na pwedeng pang-clinic ang space. Sino ang anonymous complainant? Hindi ko pa alam noon, pero alam kong may gustong guluhin ang permits ko para mapilit akong sumandal sa tulong nila. Kapag natakot akong ma-freeze ang opening, pwede nilang sabihing si Rafi ang humawak muna. Si Divina ang tumulong sa operations. Si Liane ang mag-introduce ng temporary beauty services kapag nakapasok na sila. Tapos, nasa City Hall ako kinabukasan, dala ang buong folder ko. Lease classification, fit-out plans, contractor permits, photos, timeline. Wala silang butas na nakita. Pero may isang babaeng staff na tumingin sa akin ng medyo matagal bago nagsalita. Ma'am, off the record lang, iyong screenshots na sinubmit mukhang hindi mula sa inyo. Promotional mock-ups siya ng treatment room. May sender name po. Hinanap nga rin namin, anonymous nga. Pero ma'am, ibinaba niya ang boses niya. Parang may gustong gumawa ng paper trail na hindi naman sa inyo nanggaling. Paglabas ko roon, hindi ako umiyak. Nag-drive ako diretso sa isang coffee shop, nagbukas ng notebook, at sinulat ang 3 bagay. 1. They need my building. 2. They are preparing control documents. 3. They are creating pressure from outside. The question was why now? Ang sagot, dumating sa akin nang hindi ko hinahanap. Biyernes ng hapon nang makita ko si Dr. Enzo Buan, isang dating client ko, sa parking lot ng isang hospital sa Mandaluyong. Tinawag niya ako. Sab, ikaw pala yan. Doc, small world. Nagkumustahan kami sandali. Hanggang bigla siyang napatigil. By the way, ingat ka roon sa in-law side mo. Bumigat agad ang hangin. Bakit? Nagkamot siya ng batok. Ayoko sanang makialam. Pero may narinig ako sa isang supplier. Iyong kapatid daw ng asawa mo, may client na nag-collapse after a drip session sa condo unit clinic. Parang may kung anong malamig na dumaan sa likod ko. Ano? Not sure sa full story. Pero may hush arrangement daw. No permits, no proper doctor on site. Kaya siguro naghahanap ng legit space, legit papers, legit face, legit face. Pag-uwi ko, hinanap ko si Lian online. Sa official socials niya, puro harmless lifestyle, skin goals, coffee, boss girl. Pero sa mga tagged photos at stories ng iba, may mga larawan ng IV drips, white chairs, ring light, and one boomerang with the caption, Lian fixed me before my event. Hindi siya licensed doctor, hindi rin nurse.
Ang masama, may isang lumang story screenshot sa isang forum complaint thread na binura agad pangalan ng pasyente, swelling, dizziness, fainting. Hindi pa rin iyon sapat para sumabog ako. Gusto ko ng solid. Gusto ko ng ebidensya. Kaya nagsimula akong magbantay. Hindi mahirap bantayan ang mga taong sanay manakit ng kampante. Akala nila, dahil dati akong mahinahon, forever na akong mabait. Hindi nila alam, ang mga taong tahimik, kapag napuno, mas delikado dahil hindi sumasabog agad. Nag-iipon muna ng patalim. Naglagay ako ng temporary CCTV sa building bago pa man ang official turnover. Tinanggal ko si Rafi sa admin pero hindi ko sinabi. Nag-backup ako ng email logs. Kinunan ko ng screenshots ang lahat ng amendment drafts at complaint notices. At saka ko kinausap si Attorney Maxine, college friend ko na litigator ngayon at hindi marunong magpaligoy. Sabi niya matapos kong ilatag ang timeline, hindi ito simpleng family drama. Kung may forged submissions, attempted control document, at possible illegal medical activity, pwede itong lumala. The good news? Mukhang kampante sila. Kapag kampante ang loko, nagsasalita. Anong gagawin ko? Painumin mo ng false victory. At iyon ang ginawa ko. Tinawagan ko si Rafi kinabukasan habang nasa building ako, kunwari pagod at masunurin. Baka pwede nating pag-usapan ulit iyong tungkol kay mama. Agad lumambot ang boses niya. Alam kong maiintindihan mo rin, pero gusto ko malinaw lahat. Kung may titira rito o gagamit ng space, documented, temporary lang, at walang medical operations. Tumigil siya sandali. Of course, Ancret now, sabihin mo sa kanila, willing ako makipag-usap. Mabilis pa sa 4:00 ang sagot niya. Mamayang gabi, ganoon sila kadesperado. Noong gabing iyon, dumating si Divina na parang wala siyang nilabag na hangganan kailanman. Nakaset ang buhok, naka-lipstick, nakaputing damit na parang santo. Si Lian, tahimik pero aligaga ang tuhod. Si Rafi, kunwari referee. Naglatag ako ng draft occupancy agreement sa mesa. Maikli pero matalim. Walang rights over property. Walang authorization to transact. Walang third-party business use. Walang substitution of operations. Walang storage of medical supplies. Temporary stay only. Renewable by my written consent. Parang ang higpit naman, sabi ni Divina. Hawak ang papel na parang maruming tissue. Building ko, sagot ko. Natural. Nagpigil si Rafi. May problema ba sa malinaw? Tahimik si Liane. Masyadong tahimik. Doon ako lalong kinabahan. Ang mga taong katulad niya, kapag biglang hindi makuda, may iniiwasan. Pinirmahan ni Divina ang draft, ngunit ramdam kong labag sa loob. Pagkapirma niya, saka ko inilapag ang unang pain. By the way, sabi ko, kunwari casual, kumusta na pala iyong condo sessions ni Lian? Tuloy pa rin? Parang may bombang pinasabog sa ilalim ng mesa. Anong condo sessions? Mabilis na tanong ni Divina. Tita, wag ka ngang OA. Singit ni Lian. Tinanong ko lang, sabi ko. May nagreklamo yata. Mga insecure lang yon. Kagat di lang sagot ni Lian. Na-collapse daw iyong isa. Tumayo siya bigla. Sinong? May sabi niyan. Sinong? May sabi niyan. Ayan na, hindi sumagot si Rafi. Hindi rin agad si Divina. Ngunit nakita ko ang pinakamahalagang bagay. Hindi sila mukhang nagulat sa impormasyon. Mukha silang nahuli. Napangiti ako ng kaunti. So totoo? Wala kang karapatang magsalita tungkol sa hindi mo alam. Galit na sabi ni Divina. Mas lalo kayong walang karapatang gumamit ng property ko para takasan ang problemang hindi ko ginawa. Sumingit si Rafi. Wala naman kaming sinasabing gagamitin. Talaga, binuksan ko ang tablet at ipinakita ang draft SPA. Ito ano to? Namutla siya. Hindi iyong tipong napahiya. Iyong tipong na demonyo ng takot. Saan mo nakuha yan? Iyan ang concern mo? Hindi. Bakit may ganyan? Tumaas ang boses ni Divina.
Asawa mo siya. Karapatan niyang tumulong mag-manage. Tumulong mag-manage? Or kontrolin? Or isalpak ang anak mo para magmukhang legit ang illegal niyang treatment room? Nabingi ang sala sa katahimikan. Si Lian ang unang sumabog. Bakit ba ang laki ng issue? Hindi naman namatay. Minsan, hindi mo kailangang manghuli. Napatingin si Divina sa anak niya. Lian, pero huli na. Hindi ako sumigaw, mas lalong hindi ako nagwala. Kinuha ko lang ang phone ko at pinindot ang screen. Naka-record ang buong usapan, saka ko itinupi ang agreement, inilagay sa envelope at tumayo. Out, sabi ko. Ano? Singhal ni Divina. Out. Lahat. Muling nagsalita si Rafi sa tonong kinamumuhian ko na noon pa mahina pero manipulative. Sab, wag ka namang ganiyan. Napapagod ka lang. Let's not make big decisions tonight. Too late. May big decisions na kayong ginawa nang hindi ako kasama. Pamilya tayo. Hindi. Target niyo ako. Hindi na sila nakaangal ng maayos. Sa harap ko, nagkandagulo ang tatlo. Si Divina, panay moral lecture. Si Lian, padabog. Si Rafi, pabalik-balik sa calm down. Nang palabas na sila, lumingon sa akin si Divina at ibinulong ang pinakaayaw kong marinig mula sa matagal na pagkimkim niya. Akala mo dahil pera mo ang ginamit mo, ikaw na ang masusunod. Hindi ganyan ang pamilya. Ang kayamanan ng asawa para sa asawa, ang pinaghirapan ng asawa para rin sa angkan. Tumawa ako. Kaya siguro ganyan kayo kagutom. Akala ko iyon na ang pinakamaduming maririnig ko sa kanila. Nagkamali ako. Kinabukasan, may nag-viral na Facebook post sa isang local community group, Beware of Scam Compliance Woman Opening Suspicious Facility in Cubao. Maraming permit issues. Possible estafa victims soon. Wala ang pangalan ko sa unang post, pero nakalakip ang harap ng building at ang opening tarp ko. Sa comments, may mga account na biglang nagsisulputan. Narinig ko rin. May problem daw sa financing. May medical issue raw. Hindi mahirap hulaan kung sino ang nagpasimula. Mahirap lang patunayan agad. Imbes na magpanik, inipon ko ulit ang screenshots. Nagpadala ako ng formal notice sa page admin. Naglagay ako ng holding statement sa official page ko. Our Cubao office is a compliance and billing consultancy, not a medical facility. Any false allegations are being documented and referred to counsel. Clean, direct, walang melodrama. Pero ang mas malala, may dumating na sulat mula sa bangko, naka-address sa akin at kay Rafi. Final reminder tungkol sa isang personal loan guarantee na hindi ko maalalang pinirmahan. Nang makita ko ang amount, uminit ang tenga ko. Hindi maliit. Hindi rin pwedeng nakalimutan lang. Hinarap ko si Rafi ng gabing iyon sa dining table. Tahimik ang bahay, tanging ugong ng aircon at tunog ng kutsara sa baso ang maririnig. Ano? To, tumingin siya. Kita kong nag-compute siya ng kasinungalingan sa loob ng 2 segundo. Short term lang yan. Nabawi na sana natin. Na-delay lang. Nino? Sa atin. Huwag mo akong gawing tanga. Tahimik. Nino, Hafi. Ngumiti siyang pilit. Family expense. Loan guarantee ko ang pinirmahan mo gamit ang scanned signature ko. Biglang tumigas ang mukha niya. Hindi kita gusto kausapin kapag ganiyan ka. Natawa ako. Hindi mo ko gusto kausapin kapag alam ko na. Tumayo siya. Hindi lahat ng bagay kailangang i-audit, Sab. At doon lumabas ang totoo sa bibig niyang pagod na ring magtago. May emergency si Lian. Kailangan lang ng temporary cover. Babayaran din dapat. Temporary? Napailing ako. Temporary iyong forged signature? Hindi forged. Asawa mo ako. Sa iisang pangungusap na iyon, may kung anong tuluyang namatay sa respeto ko sa kanya. Hindi man ang pag-ibig agad, pero respeto. Oo. Wala na. Tinawagan ko agad si Maxine. Nagkita kami sa isang maliit na bar na tahimik kahit Biyernes. Hindi ako uminom. Tubig lang.
Habang nagbabasa siya ng copies, lalong tumitigas ang mukha niya. He used your scan sign. We can challenge this. And if linked to the same sister's issue, mas mabigat. Gaano kabigat? Enough para matakot sila. The key is, wag kang mauna sa emosyon. Paaminin mo. Paano? Bigyan mo sila ng stage. Yung stage na sa tingin nila, sila ang panalo. Doon ipinanganak ang plano ko para sa grand opening. Imbes na i-cancel ko ang opening, tinuloy ko. Mas inayos ko pa. Nagpa-imprint ako ng minimalist invites. Nag-set ako ng LED screen para sa presentation ng services. Nag-imbita ako ng potential clinic clients, small business owners, isang city permits liaison at ilang dating kliyente. Nagpatawag din ako ng pari para sa blessing. Sa labas, normal na business launch. Sa loob, hukuman. Hindi ko sinabi kay Rafi ang buong plano. Sabi ko lang, gusto kong ayusin natin ito sa harap ng lahat. Gusto kong makita nila na united tayo. Sa isip niya, marahil, bumigay na ako. Nanalo na siya. Nakita ko iyon sa gaan ng lakad niya kinabukasan, sa relax niyang balikat, sa paraan ng pagsagot niya kay Divina sa phone na parang naibalik na ang trono nila. 2 araw bago ang opening, may nag-text sa akin mula sa unknown number, hindi mo na kailangang ituloy. May lalabas pang mas nakakahiya tungkol sa'yo. Hindi ako sumagot. Ipinasa ko kay Maxine at sa investigator na kinuha niya para sa cyber trail. Sa takbo ng galaw, lalong luminaw na desperado sila. At ang desperado, nagkakamali. Nagkamali nga sila. Isang gabi, bago ang opening, may pumasok sa building gamit ang side gate. Akala nila patay ang temporary camera dahil pinapakita nitong offline sa old app ni Rafi. Hindi nila alam, bagong network na iyon at mirror recorded sa cloud. Sa footage, malinaw si Lian at isang lalaking hindi ko kilala na may bitbit na 2 kahon. Binuksan nila ang storage room sa ground floor. Iniwan ang kahon. Umalis agad. Pag-akyat ko roon kinabukasan ng madaling araw kasama si Maxine at isang barangay witness. Bumungad sa amin ang laman, IV sets, branded serum boxes, unlabeled vials, disposable gloves, syringes, at 2 stack ng promotional flyers na may logo ng Lure Skin Lounge X, The Ledger Hub Wellness Annex. Wellness Annex. Sa building ko, hindi pa nga officially nag-open. Sila mismo ang naghatid ng ebidensya, sabi ni Maxine. Hindi ba masyadong garapal? Kapag naniniwala silang kaya kanilang sindakin. Oo, pinicturan namin lahat. In inventory, tinawag ang tamang authorities through council. Hindi pa namin ginalaw ang sequence. Gusto kong buo ang chain. Gusto ko, kapag nagsinungaling sila mamaya, may sisira sa boses nila. Dumating ang opening day, natirik ang araw at malamig ang tiyan ko. Naka-cream dress ako, simple lang. Walang drama sa forma. Gusto ko professional kasi iyan ang pinakaayaw ng mga taong gustong ibaba ka sa putikan, iyong mukhang hindi ka naaabot ng dumi nila. Dumating si Divina na nakabarong ang aura kahit blouse lang ang suot. Si Lian, todo ayos, parang siya ang ilo-launch. Si Rafi, malambing sa harap ng guests. Proud ako sa wife ko. Sabi pa niya sa isang visitor, kung may award sa kapal, kumpleto na ang speech niya. Habang umiikot ang kape at pastries, habang may mumunting tawanan, pinanood ko sila. Si Divina, kinakausap ang isang permits contact na inimbitahan ko, kunwari concerned elder. Si Lian, kumikindat sa supplier na para bang kasosyo siya. Si Rafi, tatayo sa tabi ko sa pictures na parang wala kaming bangin sa pagitan. Minsan talaga, ang pinaka nakakabinging tunog ay hindi sigaw kundi pagkukunwari. Nagsimula ang programa. Blessing, maikling dasal. Thank you speech ko, malinaw, walang patama. This hub exists because small businesses deserve clean systems, honest records, and protection from leakage and abuse. Pagkasabi ko ng abuse, nakita kong kumurap ng mabilis si Rafi. Pagkatapos noon, si Rafi na ang sumingit. Hindi iyon nasa script. Kinuha niya ang mic. Before Sab continues, sabi niya,
May gusto lang sana akong i-share. Bilang asawa niya, proud ako na finally we can say, this is our family's milestone. Our families. May palakpak mula sa ilang hindi naman nakakalam ng tunay na kwento. Ngumiti siya, sumulyap kay Divina, sumulyap kay Lian, at doon ko na lamang ready na silang kumuha ng entablado. Actually, dagdag niya, may exciting plans pa kami for expansion. We're exploring wellness partnerships and canting. Rafi, malinaw ang boses ko. Hindi mataas, hindi nanginginig. Tapusin mo. Sayang, momentum mo. Nagulat siya pero nagpatuloy, mas kampante pa. And with the support of family, mas mapapalawak pa ang services dito. Anong services? Tanong ko. Natawa ang ilang guests, akala biruan. Wellness, admin support, shared operations. Shared with whom? Kumunot ang noo niya. Sab, wag mong sab ako. Sagutin mo. Shared with whom? Nanikip ang paligid. Humakbang si Divina palapit, pilit pa ring maamo ang mukha. Anak, wag dito. Dito talaga. Sabi ko. Kasi dito niyo gustong maghari. Hinawakan ni Maxine ang remote sa likod. Tumango ako. Namatay ang looped branding slide sa LED. Pumalit ang unang image. Screenshot ng anonymous complaint tungkol sa fake medical operations. Kalakip ang building photo. Sumunod. Amendment request for a wellness procedure room. Sumunod. SPA draft giving Rafi authority over my property in case of legal or health constraints. Sumunod. Footage ni Lian at ng lalaking may bitbit na boxes papasok sa storage room. Sumunod. Photo inventory ng IV sets at vials. Narinig ko ang sabay-sabay na buntong hininga ng mga tao. Ano to? Bulyaw ni Divina. Evidence. Sagot ko. Kasi pamilya niyo akong kausapin, hindi ko makuha, kaya records na lang. Namutla si Rafi. Pinapahiya mo kami. Hindi. Sabi ko, kinuha ang mic. Lumapit si Lian, nanginginig na ang panga. Hindi mo pwedeng ipakita, yan nang walang context. Great. Bigyan mo kami ng context. Bakit may treatment supplies sa building ko? Bakit may draft SPA? Bakit may complaint attempt? Bakit may forged guarantee? Sa salitang forged guarantee, ilang tao sa harap ang nagkatinginan. May isa pang maliit na gasp mula sa bandang gilid, galing yata sa permits liaison. No comment, singgal ni Rafi. Comment ako, sabi ko. 3 months ago may nagamit na scanned signature ko para maging garantor sa loan na hindi ko inapprove. Around the same time, may unlicensed beauty treatments na konektado kay Lian na nagkaproblema. Nang hindi nila makover ng maayos ang butas. Ang plano, guluhin ang permits ko, makakuha ng control sa building, isaksak ang illegal setup sa legal na address, at ipasa sa akin ang risk. Sinungaling, sigaw ni Divina. Pero bitin ang lakas, dahil nanginginig na siya. Sinungaling? Pinatugtog niya ang audio na nakuha sa usapan namin sa building days ago. Boses ni Lian, hindi naman namatay. Boses ni Divina. Ang yaman-yaman mo, ano bang masama kung tumulong ka sa pamilya? Boses ni Rafi. Let's not make big decisions tonight. Hindi pa iyon ang pinakamabigat. Pangalawang audio ang sumunod galing sa kamera noong gabing pumasok sila sa side gate. Boses ni Lian, malinaw, kapag naipasok natin dito, tapos, hindi na niya tayo mapapalabas agad. Boses ng lalaking kasama niya, bilisan nyo, ayokong mahuli. Boses ni Rafi, sa storage muna, bukas natin aayusin. Mabagal ang paglingon ng mga tao kay Rafi, parang isang malaking alon ng pagkasuklam. Ano bang problema nyo? Putol ni Divina sa guests. Asawa niya ang anak ko, natural lang na magtulungan. Pagnanakaw ba ang tawag nyo sa tulong? Tanong ni Maxine, tumayo na rin sa wakas. Because I'm her counsel. And before anyone here believes this is just family friction, please know authorities have already been informed of the discovered medical supplies and the signature misuse. Tahimik, basag ang mukha ni Lian. Ang akala niya, drama lang ang kaharap niya. Papel pala,
pero hindi pa tapos. Kailangan ko ng payoff na hindi lang halakhak ng crowd. Gusto ko, ang lahat ng taon, ng pagmamaliit nila sa akin, may katapat na bigat. Kinuha ko ang huling folder. Matagal ninyo akong tinatratong bangko na may pakikisama. Sabi ko, bawat emergency ninyo, sa akin. Bawat luho nyo, sa akin. Noong ako ang nangailangan para sa building na ito, sinabi ninyo, pangarap ng iba. Ngayon, narito kayo dahil gusto ninyong lunurin ako sa problemang hindi ko ginawa, pero may isang bagay kayong hindi alam. Napakunot si Rafi. Si Divina, tikom ang bibig. Inimbestigahan ko na rin ang source ng pondo sa illegal sessions ni Lian. At may isang donor kayong ayaw lumabas. Kumunot ang noo ni Divina. Anong donor? Ino-order niya ang products, pero hindi siya ang nagpasok ng malaking pera. Hindi rin si Rafi lang. Ikaw, nababaliw ka na. Hindi. Nakita ko ang transfer chain galing sa time deposit mo, tapos dumaan sa account ng tito mong si Benny, saka pumasok sa supplier. So no, tita, hindi mo ako tinanggihang pautangin noon dahil wala kang pera. Tinanggihan mo ako dahil inuuna mo ang ilegal na negosyo ng paborito mong anak. Kung may kutsilyong ipinanghiwa sa hangin, iyon ang sandaling iyon. Namutla siya ng tuluyan. Hindi iyong maputi lang, iyong mukhang biglang tumanda ng 5 taon. Hindi totoo yan. Bulong niya. Totoo. At mas totoo ang susunod. Tumango ako kay Maxine. Huling slide. Itinaas sa screen ang scanned handwritten note ni Divina. Nakuha ko mula sa lumang photos folder ni Rafi na naka-auto backup sa shared album naming dalawa. Akala niya nabura na, hindi pa pala. Sulat kamay, halatang nagmamadali. Kapag nakalipat na si Lian sa Cubao, ipasok si Rafi sa papeles para may habol. Pag nakapangalan na sa anak ko, mababawi rin lahat. Sumabog ang bulungan. May isang babaeng guest pa nga ang napahawak sa bibig niya. Tumingin sa akin si Rafi na parang hindi makapaniwala. Binungkal mo pati yan? Hindi na kailangang bungkalin. Kayo mismo ang nagbakon sa sobrang lalim, pero nag-iiwan kayo ng marka. Lumapit sa akin si Liane. Umiiyak na ngayon, pero hindi awa ang dalagalit. You ruined me. No, sabi ko. You charged money for things you weren't licensed to do. You picked your own ruin. Ginawa ko iyon para makaahon tayo. Huwag mo akong idamay sa tayo. Muling kinuha ni Rafi ang mic. Desperado. Ladies and gentlemen, may misunderstanding lang. Personal matters should stay private. Private? Tanong ko. Ilang anonymous posts ang pinakalat nyo? Ilang complaint ang sinubmit nyo? Ilang pirma ang ginaya nyo? Private lang kapag kayo ang nahuli. Hindi na siya nakasagot. At doon dumating ang pinakahindi ko inaasahang twist. Mula sa likod ng hall, may babaeng tumayo. Simple ang bihis, walang makeup, pero steady ang tingin. Nakilala ko siya makalipas ang 2 segundo dahil nakita ko ang mukha niya sa lumang complaint screenshot. Siya ang pasyenteng nag-collapse. Pwede ba akong magsalita? Tanong niya. Nagkatinginan ang lahat. Tumango ako. Name ko, si Marian Sison. Sabi niya, hawak ang mic na ibinigay ng staff. Ako iyong sinasabi nilang hindi namatay. Tama, buhay pa ako, pero muntik na. Humarap siya kay Liane. At kung hindi ako buhay, wala sana akong lakas para magsampa ngayon. Bumagsak ang panga ni Lian. Ba't ka nandito rito? Sumagot si Marian ng diretso. Kasi nagsawa na ako sa bayad, sa tahimik, sa sorry ng sorry tapos takbo ulit. Iyong pera na ibinibigay nyo, hindi niya ibinalik ang buhok ko, ang kumpiyansa ko, ang trauma ko. Kanina lang ako naglakas loob pumasok dahil sinabi sa akin ng counsel ni Miss Dela Peña na baka oras na para hindi na ako matakot. Hindi ko siya personally inimbitahan para sa eksena. Si Maxine ang kumausap sa kanya matapos matunton ang intermediary sa hush arrangement. Pero nang tumayo siya roon, para akong nakahinga ng mas malalim dahil biglang hindi na lang ako ang target na lumalaban. May isa pang biktima na pinilit nilang patahimikin. Lian told me doktor daw ang gagawa, tuloy ni Marian, pero wala.
Nag-blackout ako. Pagmulat ko, ang una kong narinig, huwag maingay, aayusin natin. Umikot ang mata ni Divina. Parang mawawalan ng balanse. Hindi namin alam yan. Stop, sabi ni Marian. Alam ninyo, ikaw pa nga ang tumawag sa tita ko para makiusap. Saktong tama ng kidlat kahit maaraw. Ganoon ang pakiramdam. May lumapit ng 2 city inspectors at isang uniformed officer na in-brief na ni Maxine beforehand bilang precaution dahil alam naming pwedeng magulo ang opening. Hindi sila dumating para manghuli agad sa harap ng crowd. Dumating sila para tiyakin na walang mawawala, walang magsusunog ng ebidensya, walang tatakas nang hindi dumadaan sa proseso. Nang makita ni Divina ang officer, doon siya tuluyang natakot. Hindi na siya makapangaral. Hindi na siya reyna. Isa na lang siyang babaeng nasukol ng sarili niyang greed. Si Rafi, sa halip na lumapit sa akin, sa nanay niya tumingin. Hindi sa akin, hindi sa screen, hindi sa katotohanang pinilit niyang sirain ako. Sa nanay niya, doon ko tuluyang naunawaan. Hindi siya weak. Alibi lang niya ang weakness. Ang totoo, pumili siya noon pa, at hindi ako iyon. Natapos ang event na hindi na grand opening ang paksa ng mga tao kundi exposure. Pero alam mo ang kakaiba. Hindi ako nadurog sa gitna niyon. Hindi ako nanginig. Hindi ako nagmakaawa. Napaniwalaan ako. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, hindi feelings ko ang nasa harap nila, facts. Sa mga sumunod na araw, parang domino ang lahat. Una, bumagsak ang attempts nilang palitawing may permit issue ako dahil kumpleto ang records ko. Pangalawa, nabuksan ang inquiry sa signature misuse at loan guarantee. Pangatlo, lumutang ang supplier trail ni Liane, pati ang ilan pang kliyenteng nagreklamo pero natakot lang noon. Pang-apat, nagkawatak-watak ang kampi-kampihan sa pamilya nila nang may mga pinsan at tita na nalaman na pati sila nilapitan pala ni Divina para umutang gamit ang temporary na kwento. Wala nang misteryo, gutom ang tawag doon, pero ang pinakamahirap pa ring parte ay hindi ang kaso, hindi ang ingay online, hindi ang gossip sa barangay. Ang pinakamahirap, iyong pag-uwi sa bahay na pareho pa rin kaming nakatira ni Rafi habang hinihintay ang legal steps. May isang gabing nadatnan ko siyang nakaupo sa sahig ng 3rd floor loft, hawak ang wedding photo namin. Madilim ang paligid, ilaw lang mula sa street lamps sa labas. Ganito ba talaga kailangang matapos? Tanong niya. Ibinaba ko ang bag ko. Ikaw ang sumagot niyan nang gamitin mo ang pirma ko. Ginawa ko lang yon para hindi lumaki. Lahat ng ginawa mo para lumaki. Para sa kanila. Pamilya ko sila, at ako, tahimik. Napatawa ako ng mapait. Wala ka palang sagot diyan kahit ngayon. Tumayo siya. Mahal kita, Sab. Hindi. Kailangan mo ako. Magkaiba ba? Sayo? Hindi. Kaya delikado. Minsan, akala ng isang taong sanay mang-gaslight kapag sinabi niyang love, nabubura ang evidence. Sa gabing iyon, hindi. Nakita ko na ang pagitan ng need at love. Ang need, kumakapit dahil may pakinabang. Ang love, dumidistansya kapag ikaw ang sasaktan. Hindi niya iyon ginawa kailanman. Nagsampa ako ng petition. Malinis, diretso, walang pasabog sa social media. Hindi ko kailangan ang audience para sa desisyong iyon. Kailangan ko ng katahimikan. Doon muling pumasok si Divina sa buhay ko pero hindi na sa building. Sa text na, anak, pag-usapan natin ito. Huwag mong sirain ang pamilya. Hindi ko sinagot. Sunod, nadala lang si Rafi. Baka pwede mong iatras ang ibang reklamo. Hindi ko sinagot. Sunod, kahit si Liane na lang. Bata pa siya. Doon ako natawa. Bata pa? Sapat na ang edad para manloko ng pasyente, maglatag ng serum at magtago ng kahon sa building ko. Pero bata pa, kapag mananagot na, isang hapon sumugod siya sa lobby ng building nang hindi inaasahan. Hindi na siya nakaayos tulad ng dati. Lukot ang blouse, walang dating lipstick,
para siyang nilabasan ng lakas. Pinatigil siya ng guard pero pinapasok ko. Gusto kong makita ang huling anyo ng isang taong buong akala niya habang buhay siyang may hawak sa leeg ko. Pagpasok niya sa office, hindi siya umupo. Bigla na lang siyang lumuhod. Hindi ko malilimutan iyon. Hindi dahil naawa ako, kundi dahil doon ko napatunayang hindi niya kaya ang pagsisisi. Marunong lang siyang magpalit ng posisyon kapag nawawalan ng puwersa. Sab, umiiyak niyang sabi, ikaw lang ang makakatulong sa amin. Mawawala ang bahay. Madadagdagan ang kaso ni Lian. Baka makulong pa. Tahimik akong nakatingin sa kanya. Please, kahit utang, kahit papirmahin mo ako, kahit anong gusto mo. Naaalala ko pa ang dating ako na siguradong lalamot diyan. Iyong dating Sab na iisipin, maybe this is the moment she finally sees me. Pero hindi na iyon ang babae sa harap niya. Naalala mo ba? Dahan-dahan kong sabi, noong nangailangan ako ng tulay para makuha ang building na to, napapikit siya. Sinabi mo, ang pera mo para sa pangarap mo at sa pagtanda mo, hindi para sa pangarap ng iba. Umiyak siya ng mas malakas. Nagkamali ako. Hindi. Pinili mo. At paulit-ulit mo, iyong pinili. Maawa ka. Bakit? Nag-angat siya ng tingin. Wala siyang nasabi. Bakit ako maaawa sa mga taong gustong gamitin ang pangalan ko, pirma ko, ari-arian ko, at katahimikan ko para takpan ang sarili nilang ginawa? Pamilya mo kami. Hindi kailanman. Convenient lang ako. Parang nasampal siya. Umiling-iling siya. Hindi mo ba naisip na balang araw, ikaw rin mag-iisa? Mas mabuti ng mag-isa kaysa mapaligiran ng mga taong kinakalkula ako. Hindi ko siya pinalabas ng may sigawan. Tumayo siya mag-isa, nanginginig, at umalis na parang nilamon ng building na gusto niyang angkinin. Pagkasara ng pinto, saka ako napahinga ng malalim. Hindi dahil panalo ako, kundi dahil hindi na ako bumigay. Ang tunay na pagbabago minsan hindi dramatic line, minsan simpleng hindi ka na umatras. Akala ko iyon na ang huling higpit ng kwento. Maling akala ulit dahil lumabas ang pinakamaruming sikreto ni Rafi. Nang halos tapos na ang lahat, tinawagan ako ng investigador na nirefer ni Maxine. Sab, may nakita kaming old messages from a recovered device backup. Not just about the building. About what? Tungkol sa iyo. Before pa kayo ikasal, nanlamig ang kamay ko. Anong ibig mong sabihin? Na may group chat sina Rafi, Divina at isang pinsan. Old phones, old cloud sync, hindi kumpleto. Pero may sapat. Pinabasa sa akin ang ilang excerpts sa office ni Maxine. Hindi ko agad natapos ang unang page. Divina. Matalino iyang babae. Tahimik. Hindi maarte. Maganda para kay Rafi. Pinsan. Mukhang may savings. Rafi. Oo, stable. Maalaga pa. Divina. Huwag mong pakawalan. Hindi kagaya ng mga ganyan. Nam. May isa pang mas huli matapos ang engagement. Divina. Unti-untiin mo lang. Kapag kasal na, kusa ring sasalo. At pinakamasakit, Rafi. Relax. Hindi naman siya madamot. Marunong lang magbilang. Nagsimulang kumirot ang sikmura ko. Hindi dahil bago ang greed. Alam ko na iyon. Kundi dahil biglang may liwanag na tumama sa mga unang taon namin. Iyong mga oras na inakala kong pinili niya ako dahil sa katahimikan ko, sa sipag ko, sa kabutihan ko, may porsyento pala roon na inventory. Hindi lahat siguro, sana hindi lahat, pero sapat para bahiran ang alaala. Pwede ba itong gamitin? Tanong ko, tuyo ang lalamunan. Character evidence lang in some contexts, sagot ni Maxine. Pero higit pa roon, Sab, ito iyong closure na hindi nila gustong ibigay sa'yo. Hindi ako umiyak sa harap nila. Pag uwi ko ako bumigay, hindi iyong hagulgol na may tunog. Iyong tahimik na tagas ng luha habang nakaupo ako sa sahig sa third floor sa mismong sulok na dati kong pangarap gawing reading nook, hindi dahil gusto kong balikan siya, kundi
dahil nagluluksa ako para sa bersyon ng sarili kong naniwala na minahal siya ng malinis. Kinabukasan, dumating si Rafi para kunin ang ilan pang gamit. Nakabox ang mga polo niya. Nasa envelope ang ilang legal papers. Tahimik lang kami hanggang siya ang maunang magsalita. Galit ka pa rin. Napatingin ako sa kanya. Talaga? Humugot siya ng hininga. Hindi naging perfect, pero may totoo rin naman. Inilapag ko sa mesa ang printed copy ng chat excerpts. Pinanood ko ang mukha niyang mawalan ng kulay. Sagutin mo ako ng diretso, sabi ko. Noong niligawan mo ako, minahal mo ba ako o nakita mo akong magandang investment? Hindi siya agad nakasagot. Iyon pa lang, may sagot na. Sab, huwag mo kong tawagin sa pangalan ko kung hindi mo sasagutin. Napakagat siya sa labi. Nung una, praktikal ako. Pero kalaunan, minahal kita. Napapikit ako sandali. Hindi dahil naapektuhan ako. Dahil gusto kong siguraduhin na kapag nagsalita ako, hindi na ako kailanman babalik. Ang pinakamalungkot sa sagot mo, sabi ko, hindi iyong inamin mong praktikal ka, kundi iyong inaasahan mong sapat na reason ang kalaunan. Para bang okay lang magsimula sa pagkalkula, basta may konting pag-ibig sa dulo. Hindi ganon kasimple. Sa akin, simple na ngayon. Lumapit siya, pero umatras ako ng isang hakbang. Sapat na iyon para huminto siya. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit? Tanong ko, hindi iyong gusto ninyong kunin ang building. Hindi iyong ginaya mo ang pirma ko. Hindi kahit iyong pinagtulungan ninyo ako. Ang pinakamasakit. Ilang taon kong ipinagtanggol sa sarili ko ang lalaking wala namang balak akong protektahan. Nabasa ang mata niya. Totoo man o hindi, wala nang silbi. May chance pa ba? Tanong niya. Halos pabulong. Wala na. Mabagal siyang tumango. Kinuha ang kahon. Nang nasa pinto na siya, huminto siya at lumingon. Patawad. Matagal ko iyong gustong marinig. Noong nakuha ko, wala na akong mapaglagyan. Parang sulat na dumating matapos masunog ang bahay. Alam mo ang problema sa sorry? Sabi ko. Madalas, huli na. Kapag naisip ninyo, umalis siya nang wala ng dagdag. Sa wakas, sakto ang timing ng pag-alis niya. Huli. Tulad ng lahat, pero hindi pa agad lumamig ang laban pagkatapos ng opening. Sa totoo lang, doon pa lang nagsimulang maging marumi sa antas na pangmatagalan. 3 oras matapos umalis ang huling bisita, may tumawag na agad sa akin mula sa isang unknown mobile number. Boses lalaki, pinipilit baguhin ang tono. Ma'am, payo ko lang sa'yo, huwag mo nang idiin ang bata. Hindi mo alam kung gaano kalayo ang abot ng may utang. Hindi ako sumagot agad. Hinayaan kong marinig niya ang sarili niyang paghinga. Sino to? Basta may pakisabi lang ako. Kapag pinag-initan mo si Lian, baka pati negosyo mo masunog. Pagkasabi niya noon, binaba niya agad. Hindi ako natakot sa salita. Natakot ako sa intent. Dahil iba ang pamilyang mapang-abuso sa pamilyang desperado at may utang sa maling tao. At base sa trail ng loan at supplier payments, hindi na lang ito usapang yabang, may pera nang galing sa labas. May pressure nang nanggagaling sa mga taong hindi naman pamilya, pero handang manakit para masingil. Tinawagan ko agad si Maxine. Documented? Tanong niya. Naka-record. Good. Simula ngayon, huwag kang uuwi ng walang kasama kapag late at dagdagan natin ang physical security. Kaya noong linggong iyon, naglagay ako ng mas malinaw na cameras, motion lights at off-site backups ng lahat ng business records. Ang dating pangarap kong simpleng hub, parang napilitan tuloy akong gawing bunker. Hindi iyon ang gusto kong version ng success, pero mas okay ng OA kaysa biktima. Samantala, si Rafi, biglang nag-iba ang taktika. Mula sa pagiging mahinahon na kunwari mediator, lumipat siya sa malambot na pagsuyo, magdadala ng paborito kong ensaymada. Mag-iiwan ng kape sa desk. Magte-text ng, kumain ka na ba? Na parang hindi siya ang lalaking naglagay ng bitag sa likod ko. Hindi ko siya pinatulan. Pero gusto kong makita
hanggang saan ang kaya niyang ipagbaba ang sarili niya kapag alam niyang nawawala na ang kontrol. Ano ba talagang gusto mo? Tanong ko sa kanya sa basement parking isang gabi matapos niya akong abangan. Ikinalabit niya ang susi ng kotse ko na nakapatong sa kamay ko. Gusto ko lang ayusin. Hindi naman kailangang umabot sa korte lahat. Lahat ng mali mo, ayaw mo ng korte. Lahat ng mali ko sa paningin mo, gusto mo agad akong i-report. Napapansin mo ba iyon? Hindi kita ni-report. Pero alam mo kung sino. Umigting ang panga niya. Sab, wag mo na akong itulak. May mga bagay kang hindi pa rin alam. Like what? Yumuko ako ng kaunti para magpantay ang tingin namin. Na matagal niyo na akong pinag-uusapan na parang acquisition target, namula siya. Siguro dahil alam niyang may hawak na akong pwedeng sumabog anumang oras. Siguro rin dahil sa unang pagkakataon, wala nang saysay ang pakitang mahinahon niya. Hindi ganon iyon. Lahat ng lalaki, ganon ang sinasabi kapag binasa mo ng malakas ang tunay nilang ginawa. Pagkasabi ko noon, iniwan ko siya roon na nakatayo sa parking slot na parang hindi alam kung hahabol o uurong. Sa kabilang side, si Divina naman dumaan sa paborito niyang ruta, relatives. Nagkaroon ng biglaang family meeting sa bahay ng tiyahin ni Rafi sa Green Hills. Hindi sana ako pupunta, pero sabi ni Maxine, minsan magandang makita sila sa sarili nilang entablado, baka may sumabog na naman. Tama siya, pagdating ko roon, para akong pumasok sa pre-trial na walang judge pero puro self-appointed saints. Nasa sofa ang mga tita, may prutas sa center table, at bawat tingin sa akin parang ako ang sumira sa bansa. Sab, bungad ng pinakamatandang tiyahin, bakit mo naman inilabas sa publiko ang problema ng pamilya? Bakit po nila dinala sa property ko ang problema nila? Sagot ko, ano ba naman iyong tulong sa kapatid ng asawa mo? Tulong ba ang forged signature? Tahimik ang sala ng mga 2 segundo. Tapos si Divina ang sumingit, kunwari pigil na pigil ang iyak. Hindi ko naman ginusto na umabot dito, pero bilang ina, gagawin mo lahat para sa anak mo. Ginawa niyo po lahat, sabi ko, pati mga bagay na hindi na dapat gawin. Napakalamig ng puso mo. Ate, respeto naman. Singit ng isang pinsan, naghihirap ang pamilya. Hindi ako agad sumagot. Dahan-dahan kong inilabas ang phone ko, binuksan ang audio clip ni Liane na nagsabing, hindi naman namatay, at ipinatugtog sa gitna ng sala. Parang binuhusan ng yelo ang lahat. Iyong ilan, umiwas ng tingin. Iyong ilan, hindi makapaniwala. Iyong iba, halatang gusto pa rin kumampi, pero biglang nawalan ng script. Pili lang po tayo. Sabi ko nang matapos ang audio. Kung gusto ninyong sabihin na family matter ito, sige, pero huwag niyo akong piliting tawaging tulong ang planong ilubog ako kasama ninyo. Biglang tumayo si Lian, na nooy tahimik lang sa sulok. Bakit lahat na lang ng pagkakamali ko pinalalaki mo? Hindi ka ba nagkakamali? Hindi ako nagtuturok ng serum sa kondo nang walang lisensya. Hindi kita pinilit. Hindi. Ang ginawa mo, tinarget mo ang building ko para ako ang sumalo. Sa puntong iyon, may isang tiyahin na marunong pa palang gumamit ng utak kaysa Rosario. Lian, totoo bang may nahimatay? Hindi sumagot si Lian. Divina, sabi pa ng tiyahin, alam mo ba talaga ito? Doon ko unang naramdaman na may isang maliit na bitak na sa block nila. Hindi lahat loyal kapag amoy kriminal na. Ang iba, loyal lang kapag chismis level. Kapag may records at posibleng kaso, biglang nag-adjust ang konsensya. Wala na akong sasabihin, sabi ko. Kinuha ang bag ko. Kayo bahala kung sino ang gusto ninyong paniwalaan. Pero simula ngayon, anyone who helps them enter my property or touch my records will be included. Hindi ko na hinintay ang reaksyon nila. Ngunit sa labas ng gate, humabol sa akin ang tiyahing iyon. Sab, lumingon ako. Nagkamali si Divina. Matagal na. Alam niyo po pala, napayuko siya. Alam naming mahilig siyang mangialam. Hindi lang namin alam na aabot sa ganyan. Kapag matagal niyong pinapalampas ang maliit na pang-aabuso, lalaki rin po. Hindi siya nakasagot.
pero sa mukha niya may hiya. At minsan, sapat na iyon para malaman mong hindi ka nag-iisa sa realidad. Akala ko pagkatapos ng family meeting, maghihina sila dahil unti-unti nang nababasag ang moral shield nila. Mali na naman. Dahil kapag nawawalan ng moral shield ang manipulative na tao, diretso na siya sa sabotage. Isang Martes ng madaling araw, tumawag ang on-site guard sa akin. Ma'am, pasensya na po. May naiwang basag na bote sa side entrance. May amoy gasolina po ng konti. Nabitiwan ko muntik ang toothbrush ko. Pumunta ako agad kasama ang investigator. Hindi malaki ang damage. Parang sinadya lang natakutin, hindi pa full attempt. Pero malinaw na mensahe iyon. Kaya ka naming sindakin sa labas ng legal process. Pinanood namin ang CCTV. Hooded ang tao, pero sa takbo pa lang may familiarity. Hindi namin agad inassume. Pinadaan namin sa proper extraction. Nang ma-enhance ang clip at makita ang maliit na tattoo sa pulsuhan habang isinasabit ang bote, humigpit ang dibdib ko. Hindi si Rafi, hindi si Liane. Iyong lalaking nakita sa storage room. Supplier contact at helper ni Lian. Nang ipinaalam ni Maxine sa authorities ang video kasama ng threatening call at prior evidence, mas tumibay ang case na hindi simpleng away pamilya lang ang hawak namin. May intimidation pattern na. Noong kinagabihan, saka tumawag si Rafi, hingal na hingal. Sab, hindi ko alam iyan. Sinasabi ko sa'yo, hindi ko alam. Bakit ka natataranta kung hindi mo alam? May kumalat na naman. Kumalat o umabot sa'yo. Tahimik. Rafi, sabi ko, hindi mo na kailangang umamin sa lahat para matapos ako sa'yo. Sapat na iyong mga pinili mo noong puwede ka pang umatras. Hindi ako ganon kasama. Hindi rin ako ganon kabulag. Binaba ko ang tawag. Pagkatapos noon, 1 oras akong nakatingin sa live camera feeds. Hindi dahil umaasa akong may mangyaring bago, kundi dahil gusto kong pumasok sa buto ko ang bagong katotohanan. Kapag ang isang taong pinagkatiwalaan mo ay nagbubukas ng pinto sa mga panganib sa buhay mo, hindi na love story ang tawag doon, security risk na. Lumipas ang mga linggo na parang isang mahabang corridor ng appointments, affidavits, notarized copies at maingat na paghinga. May mga araw na gusto kong humilata at kalimutan na lang lahat. Pero bawat beses na dumadaos-dos ako sa pagod, naaalala ko ang unang araw na humingi ako ng tulong at tinawag ang pangarap ko na pangarap ng iba. Doon ko kinukuha ang lakas. Hindi na para patunayan ang sarili ko, kundi para tapusin ang pattern. May isang hearing sa barangay tungkol sa disturbance at trespass attempt na akala ni Divina siguro ay mauuwi sa pabor sa kanya dahil kilala niya ang ilang tao sa lugar. Pagpasok pa lang niya sa hall, dala na niya ang paborito niyang costume. Mahina ang tuhod, malungkot ang mata, nanginginig ang boses. Kapitan, sabi niya, matanda na po ako. Gusto ko lang naman makalapit sa anak ko. Pinapalabas akong masama. Hindi ako agad nagsalita. Hinayaan ko muna siyang ipinta ang sarili niya bilang martir. Pinakinggan ko rin si Rafi na nagsabing miscommunication lang daw lahat. Si Lian, tinawag akong controlling, standard set, pare-pareho, recycled. Nang ako na ang tinanong, nilapag ko lang ang timeline. Walang luha, walang sermon, just dates, attempts, documents, CCTV stills, permit complaint, side gate entry, storage room boxes, and security threat. Habang nagsasalita ako, unti-unting nagbabago ang katawan ng mga tao sa room. Mula sa, mag-aaway na naman ang pamilya, tungo sa sandali, bakit parang sobrang organized nitong pang-aagaw. Sa dulo, nagtanong ang kapitan kay Divina. Ma'am, bakit po may gamit na pang-treatment sa property niya? At bakit po may sulat na gusto ninyong ipasok ang anak niyo sa papeles, dagdag ng secretary? Hindi na niya nagawang tumangis ng maayos. Sumigaw siya. Puro babae kayo rito. Siyempre kakampihan ninyo siya. Mali iyon. Sobrang mali. Dahil ang unang napikon sa kanya, lalaki, walang kinalaman ang pagiging babae dito. Malamig na sabi ng kapitan. May kinalaman ang dokumento.
Sa isang iglap, natapos ang performance niya. Inis siya, galit, hiyang-hiya. Ngunit higit sa lahat, walang nakuha. Paglabas ko sa barangay hall, inabangan ako ni Liane sa tabi ng tricycle lane. "Masaya ka na?" tanong niya. Basag ang maskara sa ilalim ng mata. "Hindi. Pero mas payapa ako kaysa noong hawak niyo pa sa leeg ang buhay ko. Hindi mo naiintindihan ang pressure. Subukan mong sabihin iyan sa mga taong tinusukan mo nang wala kang lisensya." Napamura siya ng pabulong, tapos biglang ngumisi. "Akala mo panalo ka na. Hindi mo pa alam lahat tungkol kay Rafi." Biglang tumahimik ang paligid sa pandinig ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil may kutob akong iyon, ang sandaling ilalabas niya ang isang bagay na matagal nang bumubula sa bibig niya. "Anong hindi ko alam?" Umiling siya. "Bahala ka na. Tutal matalino ka naman." Aalis na sana siya, pero hinawakan ko ang siko niya. Hindi malakas, sapat lang. "Sabihin mo." Tinitigan niya ako, saka tinabig ang kamay ko. "Noong hindi ka pa pinapakasalan, may ibang opsyon si Rafi. Mas gusto ni Mama iyong anak ng kaibigan niya, pero pinili ka niya dahil mas may future ka. Yan ang totoo. Congrats." Parang may tumunog na manipis sa loob ng ulo ko. Hindi dahil hindi ako naniwala, kundi dahil napakadali nitong pumasok sa lahat ng bitak na nakita ko na. Pag-uwi ko, hindi ako agad umiyak. Ginawa ko ang mas masahol. Nag-backtrack ako. Mga lumang mensahe, mga old email, mga photo archives, mga unang usapan naming dalawa. Minsan, ang trauma hindi lang nasa nangyari. Nasa pagbalik mo sa lahat ng dati mong minahal at pagtatanong kung alin doon ang totoo. May nakita akong thread na hindi ko pinansin noon. Forwarded iyon mula sa old phone ni Rafi papunta sa laptop naming dalawa noong naglilipat kami ng files after wedding. Nakatago sa generic folder name. Casual chat lang sa pinsan niya noong nililigawan niya pa ako. "Pinsan, bro, sure ka na ba diyan?" Ang tahimik. "Rafi, mas okay nga. Stable. Hindi magastos." "Pinsan, practical Rafi, panahon ngayon, kailangan practical." Doon pa lang, gusto ko nang ibato ang laptop, pero may mas malala pa sa sunod na page. "Divina, turuan mo lang na family-oriented." Susunod din yan. Hindi ko natapos agad ang thread. Sinara ko. Tumayo ako. Naglakad pabalik-balik sa loft sa sobrang tahimik ng gabi. Rinig ko ang sariling pulso ko sa tenga. Hindi ako galit lang. Hindi ako lungkot lang. Parang may nagbura ng dating ilaw sa likod ng maraming alaala. Kinabukasan, hinarap ko si Rafi sa conference room ng building habang wala pang staff. In fairness, sabi ko, inilapag ko sa mesa ang printouts. "Consistent ka." Namutla siya pagtingin sa unang page. Stable, hindi magastos, practical, ang gagandang description para sa future wife. Hindi mo naiintindihan ang context. Favorite line nyo iyan kapag nahuhuli na. Joke lang yan noon. Ang pagtingin sa tao bilang retirement plan, joke? Nagbago ako. Hindi enough ang nagbago ka kung doon nagsimula. Tumayo siya, galit at desperado sa parehong oras. "Anong gusto mong marinig? Na minahal kita. Minahal kita. After mo bang i-assess ang financial behavior ko? Hindi ganon ka cold-blooded." "Really?" "Dahil cold-blooded ang gumagamit ng scanned signature. Cold-blooded ang gumawa ng route para maagaw ang building. Cold-blooded ang tumayo sa opening ko at nagsabing family milestone iyan. Napahawak siya sa buhok niya. Lahat pinagsasama mo. Lahat kasi konektado." At doon siya tuluyang napaupo. Hindi dramatic, walang pagkalugmok sa pelikula. Umupo lang siya na parang nabawasan ng laman ang buto. Siguro sa kauna-unahang pagkakataon, may nagsabi sa kanya ng buo ang kabuuan ng ginawa niya. Hindi hiwa-hiwalay na excuse. Hindi selective memory. "Buo, hindi kita minahal dahil sa pera mo lang," sabi niya sa wakas. Pero kasama iyon, hindi siya sumagot. "Sapat na," sabi ko. "Iyon lang ang kailangan kong malaman." Akala ko, pagkatapos niyon,
wala nang mas masakit. Pero ang tao, kapag patuloy na hinahabol ng katotohanan, kung minsan gumagawa ng huling kabaliwan. Isang Biyernes, tinawagan ako ng HR head ko mula sa fintech company kung saan naka-hybrid pa rin akong consultant habang binubuo ang full transition ko sa sariling business. Maingat ang boses niya. Sab, may natanggap kaming anonymous packet about you. Nanlamig ako. Anong laman? Claims of conflict of interest, misuse of client data, and a rumor that your Cubao office is laundering medical payments. Nanikip ang dibdib ko. Hindi dahil naniwala sila, kilala nila ako, kundi dahil alam kong sinadya iyong atakihin ang natitira ko pang stability. Can you forward me a copy? Already sent to your personal email. We're not acting on it without basis, but I thought you should know. Pagkabasa ko sa packet, gusto kong mapangiti sa sobrang garapal. Karamihan photocopies lang ng mga bagay na pinutol ang context. May screenshot pa ng old client list template na ginawa kong halimbawa sa workshop noon, pinalabas na raw ninakaw ko sa employer ko. May blurred photo rin ng boxes sa storage room pero binaligtad ang kuwento para kunwari akin. Whoever prepared it knew enough para manakit pero hindi enough para maging maingat. Ano sa tingin mo? Tanong ko kay Maxine. Panic move. They're broadening the attack surface. Meaning, kapag hindi ka nila makontrol sa bahay, sisirain ka sa trabaho. Standard. Pero may mali sila. Ano? Too many fingerprints. Ibinigay ko sa cyber investigator ang metadata ng packet. Sa 3 araw, may partial hit. Isang document file name ang hindi nalinis ng maayos. Naka-embed ang old device name na tumutugma sa vanity laptop ni Lian. Iyong isa namang PDF export, galing sa print shop, malapit sa kondo niyang pinagdausan ng treatments. Nang matrace ang CCTV sa print shop at makonfirm ng tindero na si Lian mismo ang nagpa-print kasama ang isang lalaki, natawa ako sa gitna ng pagod ko. Hindi dahil nakakatawa, kundi dahil sobrang predictable nila. Akala nila chaos favors them. Hindi nila alam, chaos is where pattern analysts live. Isinama namin iyong anonymous packet sa mas malawak na documentation ng harassment at reputational sabotage. Hindi agad pwedeng basta-basta gawing malaking headline, pero sapat para tumibay ang larawan ng coordinated acts. At mas tumibay rin sa isip ko ang isang mahirap tanggapin. Si Rafi maaaring hindi laging utak, pero enabler siya sa bawat stage. At kapag may sapat na panahon para huminto, pero hindi pa rin huminto, kasabwat na ang tawag doon. Sa gitna ng lahat, may isang gabi na muntik akong bumigay. Simple lang ang dahilan. Napagod ako sa pagiging alerto. Napagod akong i-double lock ang pinto. Napagod akong i-forward ang screenshots. Napagod akong magmukhang composed sa harap ng staff na wala namang kinalaman. Umupo ako sa pantry floor, nakasandal sa lower cabinet, at doon ako tahimik na umiyak. Hindi dramatic, walang soundtrack, may malamig lang na tiles sa ilalim ko at amoy instant coffee sa paligid. Narinig ako ni Tessa, isa kong bagong admin hire. Hindi siya nagsalita agad, umupo lang siya sa tapat ko at nag-abot ng tissue. Sorry, sabi ko. Bakit ka nagsosorry? Tanong niya. Boss ako. Dapat composed. Boss ka rin naman habang umiiyak. Napatawa ako sa gitna ng luha. Hindi mo kailangang maging bato para maging matibay, dagdag niya. Ang liit ng pangungusap. Pero tumama. Sa dami ng laban ko kina Divina, Liane at Rafi, minsan nalilimutan kong may mga tao pa palang hindi kailangang takutin, suyuin o bantayan para makasama mo. May mga tao palang simpleng nandoon lang. Kinabukasan, mas malinaw ang isip ko at mas buo ang loob. Sinimulan naming isaayos ni Maxine ang isa pang layer ng case, financial diversion. Dahil habang lumalabas ang records, napatunayan naming hindi lang isang loan guarantee ang may problema, may sunod-sunod na maliliit na transfers mula sa joint spending account namin ni Rafi patungo sa account ng isang consultant na kalaunan supplier pala ni Lian. Hindi ito sapat para ibagsak agad ang langit,
pero sapat para ipakita na sistematiko ang pagtagas. Parang dripping faucet, sabi ni Maxine habang tinitingnan ang spreadsheet. Hindi ka mamamatay sa isang tulo, mamamatay ka sa taon-taon ng tulo. Doon ako napangiti ng mapait. Eksakto. Eksakto. May isa pang mas mabigat na nakita sa records, advance reservation ni Rafi sa isang small apartment sa Mandaluyong sa pangalan ng pinsan niya, dated bago pa mangyari ang opening fiasco. Ibig sabihin, inaasahan na niyang puputok. May fallback na siya, kaya pala ang lakas ng loob nila. Hindi dahil sigurado sila sa akin. Coward. Bulong ko nang makita ko ang contract copy. Pero hindi iyon sapat na description. Ang tunay na salita, opportunist. Nang hinarap ko siya tungkol doon, hindi na siya nagkunwari. Oo. Sabi niya, naghanap ako ng place. Kasi alam kong hindi ka na mapapakiusapan. Hindi ako mapapakiusapan na magpaloko. Magkaiba iyon. Pagod na rin ako, Sab. Talaga? Ikaw pa ang pagod. Lahat ng galaw ko, mali sa'yo. Lahat ng galaw mo kasi may tinatago. Tumaas ang boses niya. Mahal ko pa rin ang pamilya ko. Ako rin naman. Minahal ko sila noon. Pero hindi ako nagnakaw para sa kanila. Tumahimik siya. Iyong klase ng katahimikan na hindi defeat. Choice lang na huwag sumagot sa bagay na alam niyang panalo ako. May sumunod pang isang eksena na hanggang ngayon, kapag naaalala ko, parang gusto kong tumawa at magmura ng sabay. Sumugod si Divina sa Sunday Mass na pinupuntahan ko noon pa, at pagkatapos ng misa, sa harap ng 2 kilalang altar moms, umiyak siyang parang binawian. Sab, patawarin mo na kami. Malakas niyang sabi. Sapat para lumingon ang mga tao. Dati, mamamatay ako sa hiya sa ganitong eksena. Dati, baka bumulong pa ako ng sige na po. Ngumiti ako ng formal. Tita, huwag ninyo pong gawin ito rito. May record naman po tayo ng mga kailangang pag-usapan. Napahinto siya. Hindi niya inasahang hindi ako aatake o hindi rin ako iiyak. Mas lalo siyang nawalan ng puwersa nang may lumapit na isa sa altar moms at nagsabi, Divina, if it's legal already, wag na rito. Ang sarap minsan ng simpleng sentence mula sa neutral na tao, hindi grand speech. Pero sapat para tanggalan ng drama ang gustong magtanghal. Mula noon, humina ang public ambush niya, siguro dahil na-realize niyang wala na akong reflex na magmukhang masama sa mata ng random audience. At kapag wala ng hiya na mapipiga sa'yo, kalahati ng sandata ng manipulator, pudpud na. Pero si Lian, ibang usapan. Siya iyong tipong kapag nawawalan ng harap, online ang takbo. Nagbukas siya ng bagong anonymous account na nagpapanggap namang former staff ko at nagpo-post tungkol sa pagiging controlling ko raw at micromanager na nambubuli. Kaso mali ang details. Tinawag niyang clinic receptionist ang isang role na wala naman sa business ko. Nagbanggit siya ng schedule na hindi tugma sa operating hours ko. Sa madaling sabi, fanfiction na may konting galit. Tinrace ulit, nahuli ulit, nang iserve ang preservation notice sa platform at ma-notify siyang pwede siyang malink, bigla siyang nag-private ng lahat ng account. At iyon na siguro ang unang gabi na natulog akong may munting saya, hindi dahil sa ganti, kundi dahil nakikita kong nawawala na ang illusion nila na lagi silang mauuna. For once, sila ang humahabol sa damage control. May isang tanghali ring dumating si Marian sa office ko na may dalang maliit na eco bag at tahimik na pumasok. Ayos lang bang magpasalamat ako nang hindi awkward? Tanong niya. Subukan natin. Inilapag niya ang bag. Sa loob, may homemade banana bread. Nalinis ko na yung parte ng apartment ko na ayaw kong galawin dati, sabi niya. Iyong mga gamit noong time na nangyari iyon sa akin, hindi ko magawa before kasi parang bumabalik lahat. Ngayon, nagawa ko. Hindi ko agad alam ang sasabihin. Ang daming kaso, records at legal terms ang kaya kong hawakan. Pero pagdating sa totoong impact sa katawan at isip ng tao, mas mabigat lagi. I'm glad,
sabi ko. Hindi ako brave tulad mo. Napailing ako, hindi mo kailangang ikumpara. Hindi, gusto kong sabihin na iba ang lakas mo. Iyong akin, hiniram ko muna sa'yo. Natahimik ako roon. Kasi sa dami ng nawala sa mga buwang iyon, may mga bagay din palang bumalik na hindi ko inaasahan tulad ng pakiramdam na hindi lang ako basta nagligtas ng property. May naputol din akong pattern ng pananahimik. Pagkatapos niyang umalis, matagal kong tiningnan ang banana bread sa desk at naisip ko, ito ang hindi kailanman naunawaan ni na Divina. Ang tunay na kapangyarihan, hindi iyong nakakakuha ka ng kontrol sa gamit ng ibang tao. Iyong kaya mong magpahinga sa konsensyang hindi mo sinira ang buhay ng iba para sa pansarili mong convenience. Nang dumating ang isa sa pinakamahalagang pagdinig, kumpleto halos ang cast ng bangungot ko. Nandoon si Divina, naka-neutral colors para magmukhang mapagkumbaba. Nandoon si Lian, mas payat, mas matamlay, pero may natitirang yabang sa baba ng tingin. Nandoon si Rafi, malinis ang polo pero mukhang hindi natutulog ng maayos. At nandoon ako, may isang folder, isang tubig, at isang desisyong hindi na kayang baguhin ng lungkot. Sa break ng proceeding, lumapit si Rafi. Last chance, sabi niya, pag-usapan natin outside. Hindi na tayo outside. Pwede pang maayos ang financial part kung hihinto ka sa ibang angle. Anong other angle? Iyong tungkol sa old messages. Sa family manipulations. Huwag mo na iyong isama. Natawa ako. Takot ka ba na makita nilang hindi ka lang sunod-sunuran? Ang lupit mo, hindi. Eksakto lang. Biglang sumingit si Divina. Siyempre, tama na iyan. Gusto mo ba talagang sirain ang ama ng magiging anak mo sana? Doon ako napatingin sa kanya ng diretsyo. Tita, huwag ninyo pong gamitin ang mga anak na hindi naman nangyari dahil lang kailangan ninyo ng bagong panggapos. Napakurap siya. Hindi niya inakalang sasabihin ko iyon sa harap ng hallway. Hindi rin niya alam na may mga bagay akong hindi nahahayaan pang gamitin laban sa akin kasama na ang mga imaheng hinabi ko dati sa utak ko tungkol sa future naming dalawa. Pagkatapos ng session na iyon, may lumapit sa akin na matandang clerk at pabulong na nagsabi, "Ma'am, ang hirap no, kapag kalaban mo, sarili mong pamilya." Ngumiti ako ng bahagya. Mas mahirap po kapag pamilya ang tawag sa taong gustong ubusin ka. Tumango siya na parang naintindihan niya agad at minsan, sapat ang ganoong maliliit na pagkilala para hindi ka malunod sa bigat ng proseso. May mga gabi rin namang bumabalik ang tanong, paano kung pinatawad ko na lang? Paano kung isang malaking tulong na lang at tapos? Paano kung umatras ako sa ilang hakbang para matapos na? Tuwing dumarating ang tanong na iyon, may isang image ang sinasagot sa akin. Iyong first draft ng SPA na may linyang pwede nilang gamitin laban sa akin in case of legal or health constraints. Hindi iyon pagkakamali ng taong biglang nataranta. Strategy iyon ng taong matagal nang naghihintay ng pagkakataon na gawing disposable ang agency ko. At sa tuwing naaalala ko iyon, bumabalik ang gulugod ko. Hindi ko kailangang maging santo. Kailangan ko lang huwag maging tanga ulit. Makalipas pa ang ilang linggo, nakuha ni Maxine ang isang pirasong dokumentong halos parang huling pako sa kabaong ng plano nila. Galing iyon sa supplier side at lumutang lang dahil may gustong iligtas ang sarili niya. Isang email chain kung saan humihingi si Lian ng revised invoice para maitago ang tunay na item descriptions kung sakaling hanapan ng papers ang Cubao site. Nakasisi roon si Rafi sa isang old address na gamit niya pa, rin sa freelance bookings. Nang ipakita sa akin ni Maxine, napaubo ako sa tawa. Hindi dahil hindi ako galit, dahil sobrang garapal na halos insulto na sa talino ko. May chance pa silang mag-deny? Tanong ko. May karapatan silang magsinungaling, sabi niya, pero hindi na believable. Ipinakita namin iyon sa tamang venue, sa tamang proseso, at doon tuluyang natuyo ang lupa sa ilalim ng paa nila. Sa gitna ng lahat, may isang araw na tinawagan ako ng dating kapitbahay ni Divina. Kuwela ang timing ng buhay minsan. "Ma'am Sab, pasensya na po,
at bigla. Ako po si Aling Mercy, kapitbahay nila noon. Baka po may silbi sa inyo. Narinig ko po kasi si Ma'am Divina noong nakaraan na sinisisi kayo sa pagkawala ng bahay nila. Tahimik akong nakinig. Gusto ko lang pong sabihin na hindi po iyon totoo. Matagal na pong nakasangla iyong property. Hindi lang po isang beses. Paulit-ulit po silang may kinukuhang pera para kay Liane. Salamat po, sabi ko. May pruweba po ba? Wala po sa akin, pero baka may nakakaalala sa amin dito. Nag-uusap-usap na rin po kasi mga tao. Hindi man formal evidence agad, pero mahalaga. Dahil ang narrative ni Divina sa labas, ako raw ang dahilan kung bakit sila nawalan. Gusto niyang ako ang maging mukha ng consequence. Ayokong hayaang maririte ang kuwento, kaya maingat kaming naglabas ng factual line sa tamang forum sa tuwing kailangan. Pre-existing debt exposure, independent decisions, no control from my side over their separate property choices. Walang paninira, walang dagdag, facts lang. Nakakabaliw man, pero minsan, facts ang pinaka-epektibong sampal. Pagkatapos ng sunod-sunod na developments, humina si Rafi ng husto, hindi sa mata ng publiko lang, pati sa sarili niya. Minsan, pumupunta siya sa office nang hindi ko alam kung para makiusap, para magpakaawa, o para lang siguraduhing totoo ang pagbagsak ng dating hawak niya. Isang hapon, nadatnan ko siyang nakaupo sa hagdan sa pagitan ng second at third floor. Walang drama. Nakatingin lang sa pader. May kailangan ka? Tanong ko, umiling siya. Namiss ko lang siguro iyong panahon na wala pang ganito. Wala pang alin. Records? Evidence? Boundaries? Wala pang giyera. May giyera na noon. Hindi lang ako lumalaban. Tumawa siya ng pagod. Ang galing mong manakit. Ang galing mo ring magpanggap na hindi pananakit ang ginagawa mo. Pagod na ako, Sab. Finally, sabi ko, nasa parehong sentence na tayo. Hindi ko na siya kinausap pa. Umakyat ako. Naiwan siyang nakaupo sa hagdan na parang tao sa pagitan ng dalawang palapag na hindi na pareho ang access sa itaas o ibaba. At sa totoo lang, iyon siya. Hindi na siya kasama sa buhay ko, pero hindi na rin siya buo sa lumang mundo niya dahil hindi na maitatago ang dumi. Minsan iniisip ng mga tao, kapag may malaking betrayal, isang araw lang ang desisyon at tapos na, mali. Ang totoo, paulit-ulit mong pinipili ang sarili mo sa maliliit na sandali, sa bawat hindi mo pagsagot sa baiting text, sa bawat hindi mo pag-absorb ng guilt na hindi naman sayo, sa bawat pagkakataong hindi mo tinatawag na pagmamahal ang isang bagay na malinaw namang kontrol. Noong finally nagkaroon ng formal order na magbigay linaw sa ilang financial obligations at ownership issues, saka ko naramdaman ang unang totoong pagluwag sa likod ko. Hindi pa final ang lahat. May proseso pa. Pero may dokumentong nagsasabing hindi na ako basta-basta pwedeng gibain sa kwento lang nila. Umuwi ako ng gabing iyon na may take-out ramen at walang gana magbihis pa. Umupo ako sa reading nook, nakapaa, buhok na nakatali lang, at kumain habang nakatingin sa city lights. Biglang tumunog ang phone ko. Video call request mula sa nanay ko sa Bicol. Hindi kami araw-araw mag-usap, pero ramdam kong alam niya kapag may mabigat. Anak, sabi niya. Pagkasagot ko, kumusta? Pagod. Pero buwa, napatingin ako sa sarili kong refleksyon sa window. Mas buo kaysa dati. Tumango siya. Mabuti, mabuti. Tandaan mo, hindi kasalanan ng kutsara kung bakit gustong nakawin ang laman ng kaldero. Napatawa ako ng malakas. Nay, ano ba yan? Totoo naman. Huwag mong isipin na may mali sa'yo dahil may taong matakaw. Pagkababa ng call, pakiramdam ko may isang lumang bahagi ng katawan ko ang muling bumalik sa tamang puwesto. Hindi kasi lahat ng validation kailangang galing sa korte, sa ebidensya o sa public exposure. Minsan galing lang sa simpleng taong nakakakilala sa'yo bago ka pa naging target. Sa kalaunan, nagsimula na ring magbenta si Divina
ng ilang gamit. Nakarating sa akin iyon hindi dahil tsismosa ako, kundi dahil may mga taong dati niyang dinuduro at inuutangan ang lumalapit ngayon para sabihing, tama ka pala. Nakakatawa dahil wala namang silbi ang pagiging tama ng late. Pero may kakaibang lambing pa rin sa pakiramdam na ang mga taong dating tingin sa'yo, sobra kang matigas. Ngayon nakikitang iyon pala ang dahilan kung bakit ka nakaligtas. Isang gabi, habang palapit na ang ulan, may delivery rider na dumating sa office, dala ang maliit na kahon. Walang sender. Nang buksan ko, isang lumang fountain pen ang laman. Walang note. Kinikilabutan ako sa mga gantong anonymous things, kaya pinacheck ko muna, walang kung ano. Nang masdan ko ng maigi, naalala ko. Pen iyon ni Rafi noong wedding day namin ginamit sa signing. Ibig sabihin, siya ang nagpadala. Walang note, walang sorry, walang explanation. Pen lang. Siguro akala niya may poetry roon. Sa akin, ibang ibig sabihin ang nakita ko. Ibinabalik niya ang simbolo ng pagpirma namin sa bagay na matagal nang wala. Nilagay ko ang pen sa drawer ng archive room, hindi sa personal desk. Archive. Doon nababagay ang mga bagay na minsang mahalaga pero hindi na pwedeng gamitin ulit. At kahit sa dami ng pangyayari, may isang maliit na eksena ang nanatiling paborito ko sa lahat. Isang umaga, may dumating na batang babae kasama ang nanay niyang may-ari ng maliit na dental clinic na bago kong kliyente. Habang naghihintay silang matapos ang orientation, lumapit ang bata sa glass wall at tinitigan ang logo ng company ko. Ate, sabi niya, ikaw po may-ari nito? Oh, ang galing. Girl boss ka po? Napatawa ako. Pwede na. Kapag lumaki ako, gusto ko rin ng office na ako ang masusunod. Napatigil ako sandali. Tapos ngumiti. Mas maganda, gusto mo ng office na ligtas ka. Oo nga po. Pag alis nila, tumingin ako sa paligid ng office, sa maayos na files, sa humuhuning printer, sa maliit na halaman sa reception, sa CCTV monitor sa gilid na tahimik na lang ngayon, ligtas. Iyon ang salitang matagal kong gustong ibigay sa sarili ko, pero lagi kong ipinagpapalit sa pakikisama. Hindi na ngayon. At marahil iyon ang dahilan kung bakit kahit sumasakit pa rin minsan ang alaala, hindi na ako natatakot bumalik sa simula ng kwento sa isip ko. Kaya ko na iyong panoorin nang hindi tinatanong ang sarili ko kung may ginawa ba akong kulang dahil alam ko na ang sagot, wala. May mga taong ginagawang kahinaan ang kabaitan ng iba. May mga pamilyang tinatawag na sacrifice ang pag-ubos sa isang taong hindi pa naman nila kadugo pero gusto na nilang gawing bangko, yaya at shock absorber. May mga asawang hindi sumisigaw, hindi nananakit ng kamao, pero araw-araw kang inilalagay sa posisyon na ikaw ang dapat umintindi hanggang maubos ka. At kapag iyon ang dynamics, ang pinakaunang himala ay hindi reconciliation. Ang pinakaunang himala ay makilala mo ang pang-aabuso kahit hindi ito nakabalot sa sigaw. Iyon ang ginawa ko at dahil nakilala ko siya, hindi na ako bumalik. Unti-unting lumamig ang usapan online. Hindi dahil biglang naging mabait ang mga tao, kundi dahil may bago na silang tsismis. Ganoon ang mundo. Kahit gaano kalakas ang sunog ngayon, bukas may ibang usok, pero sa legal side, hindi bumagal. Tuloy ang inquiry. Tuloy ang civil actions. Tuloy ang administrative coordination. Hindi ako nagbigay ng malaking interviews. Isang beses lang akong nagsalita sa isang local business women's roundtable nang tanungin kung paano ko hinarap ang family sabotage. Sabi ko lang, I documented, I verified, I refused to romanticize disrespect. Tahimik ang silid. Tapos pumalakpak ang ilang babae ng hindi masyadong malakas pero totoo. Ilang buwan ang lumipas. Maayos nang tumatakbo ang hub. Hindi milyonarya levels. Hindi fairy tale. Pero steady. May clients akong independent clinics na gusto talagang maging malinis ang books. May small businesses na natutuwa dahil nababawasan ang leakage at nawawalang resibo. May paborito akong oras sa umaga
kung kailan tumatama ang araw sa conference table at amoy kape ang buong second floor. Minsan, doon ko naiisip na hindi pala lagi dramatic ang justice. Minsan, isa itong maayos na umaga sa lugar na gustong agawin sa'yo pero hindi nila nakuha. Nagpa-install ako ng bookshelf sa reading nook. Hindi malaki. Sakto lang. May armchair sa tabi ng bintana. Noong unang araw na nakaupo ako roon, may pumasok na text mula sa unknown number. Ate Sab, si Lian ito. Huwag mo nang tuluyan. Please. Matagal kong tinitigan ang message. Tapos dinilit ko nang hindi nire-replyan. Hindi dahil petty ako, kundi dahil tapos na ang panahong ako ang laging hihinto para unahin ang damdamin ng mga taong hindi naman huminto para isipin ang magiging sugat nila sa akin. Akala ko, iyon na ang tunay na ending. Hanggang sa may kumatok isang Sabado ng umaga. Pagbukas ko, bumungad sa akin ang isang lalaking nasa late 60s, payat, maayos manamit at may dalang lumang leather envelope. Hindi ko siya kilala, pero pamilyar ang mga mata. Miss de la Peña? Opo. Ako, si Oscar Vergara. Tumigil ang mundo ng 3 segundo, apelido ni Rafi, at noon ko lang nakita ang resemblance sa hugis ng mata. Ano pong kailangan ninyo? Pwede ba tayong mag-usap? Saglit lang. Hindi ako dumito para manggulo. Send, pinapasok ko siya sa meeting room. Hindi sa personal loft. Learned behavior. Hindi ko na hinahalo ang personal at professional na hindi ko kontrolado. Umupo siya ng marahan at inabutan ako ng envelope. Sa loob, may lumang mga dokumento at isang larawan ng batang si Rafi sa tabi ng isang lalaking mas bata pa roon siya. Ako ang ama ni Rafi. Napalunok ako. Hindi ko siya kailanman nakilala. Sa kwento ni Divina, patay na raw halos sa responsibilidad ang lalaking iyon. Absent. Walang silbi. Minsan mo maririnig, OFW, na naglaho. Minsan naman, babaero. Laging kontrabida. Bakit po kayo nandito? Dahil may dapat kang malaman at late na ako sa maraming bagay. Tahimik akong nakinig. Ako ang nagbayad sa unang 3 taon ng kolehiyo ni Rafi. Ako rin ang naghulog sa maliit na educational fund niya noong bata pa siya. Hindi ko siya iniwan nang walang-wala. Pero hindi ako pinayagang maging parte ng buhay niya ng tuloy-tuloy. Hindi rin ako santo. Nagkamali ako noon, pero hindi lahat ng narinig mo tungkol sa akin, totoo. Hindi ko alam ang isasagot. Hindi iyon ang inasahan kong balita sa araw na iyon. May pakialam pa ba iyon ngayon? Tanong ko. Meron, sa tingin ko. Kasi may isang kasinungalingang paulit-ulit sa pamilya nila na lahat ng nakuha ni Divina, siya lang ang nagdala. Hindi, marami rong tulong at marami ring pagtatago. Naglabas siya ng isa pang papel. Hindi ko inakalang mas iinit pa ang ulo ko, pero nang mabasa ko, napaupo ako ng tuwid. Isa iyong old deed abstract at sulat mula sa notary years ago. May maliit na parcel of land sa Bulacan na inilagay noon sa pangalan ni Rafi under trust arrangement, funded partially by Oscar and his side of the family. Iyon ang lupang ibinenta raw ni Divina para sa kinabukasan ng mga anak. Ilang taon na ang nakakaraan. Ngunit sa documents, may pirma si Rafi sa quitclaim na kasabay halos ng panahon na nagsisimulang lumaki ang projects ni Lian. Ginamit din siya ng nanay niya, sabi ni Oscar ng mahina. Hindi ko alam kung alam mo na, to o hindi. Hindi para pagaanin ang ginawa niya, pero para maintindihan mong matagal na siyang sinanay na ipagpalit ang tama kapalit ng approval ng ina niya. Napahawak ako sa noo. Hindi iyon awa, hindi rin excuse. Pero may kakaibang bigat ang malaman na ang kasamaan sa bahay nila ay hindi lang diskarte. Kultura na. Bakit ninyo sinasabi sa akin ngayon? Dahil narinig kong ikaw lang ang unang tumigil. Lahat ng taong dumaan sa kanila noon, napagod, natakot o natahimik. Ikaw ang unang naglatag ng salamin sa harap nila. Tahimik kami ng ilang segundo. Tumatakbo raw ang kaso ni Lian. At si Divina, nagbebenta na ng alahas para sa abogado. Wala akong naramdamang saya.
wala ring awa. May kakaibang katahimikan lang. Iyong uri ng katahimikan na dumarating kapag sa wakas may tumigil nang magkunwari sa kasinungalingang ilang taon mong tiniis. Bago umalis si Oscar, may iniwan siyang huling pangungusap. Huwag mong balikan. Hindi ko ipinunta ito para patawarin mo siya. Ipinunta ko para malaman mong hindi ikaw ang may kulang. Ganyan talaga ang pamilyang iyon kapag may nakita silang taong kayang tumayo sa sarili. Pagkaalis niya, matagal akong nakaupo sa meeting room. Sa labas, rinig ko ang printer, ang mahinang tawanan ng staff, ang pagpitik ng keyboard, ordinaryong araw. Pero sa loob ko, may huling pirasong umupo sa tamang lugar. Hindi ako nasira dahil kulang ako. Tinarget nila ako dahil buo ako. Ilang linggo matapos noon, natapos din ang isang mahalagang hearing. Hindi ko ikukukwento ang bawat legal detail dahil hindi naman kamera ang buhay. Ang mahalaga, naging sapat ang records, statements, at documented trail para hindi nila maitago sa family issue lang ang lahat. May mga bagay na hindi instant ang hustisya, may mga proseso, may mga delay, pero may mga araw din na isang pirma mula sa tamang ahensya ang katumbas ng unang tunay mong paghinga matapos ang matagal na pagkakasakal. Pag-uwi ko galing roon, dumaan ako sa ground floor ng building. Sarado na ang glass door. Reflected sa salamin ang sarili ko. Hindi na kasing lambot ng dati ang tingin, pero hindi rin magaspang. May tibay lang. Iyong tibay na binayaran ng mahal. May iniwang maliit na sobre ang receptionist sa desk ko. Walang return address. Sulat kamay. Agad kong nakilala ang sulat ni Divina bago ko pabuksan. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa pamilya ko, pero naiintindihan ko na ngayon kung bakit hindi ka bumigay. Hindi ka pala tulad ng iba. Hindi apology. Hindi accountability. Kahit sa huli, may yabang pa rin. Napangiti ako ng kaunti at ibinalik ang sulat sa sobre. Iyon na siguro ang pinakamalapit na kaya niyang ibigay sa salitang talo. Sa gabi, umakyat ako sa reading nook ko. May hawak akong mainit na tsaa, nakapatong ang paa sa ottoman at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, wala akong kailangang bantayan, wala akong kailangang hulihin, wala akong kailangang i-prove. Pero bago ko tuluyang isara ang araw, tumingin ako sa baba, sa lobby kung saan minsang humarang ako sa salamin na pinto habang may pulang maleta at 3 taong akala nila sapat ang pressure para lumuhod ako. Naalala ko ang kaba sa kamay ko noon, naalala ko ang galit, naalala ko ang takot, at saka ko naalala ang unang malinaw na desisyon ko, no. Minsan isang salita lang talaga ang simula ng pagbawi sa sarili. No. No sa utang na hindi akin. No sa pamilyang gusto ka lang kapag may mapipiga. No sa asawang ginagamit ang salitang pag-ibig para pagtakpan ang pagtataksil. No sa katahimikang ako lang ang nagbabayad. At dahil sinabi ko iyon sa tamang oras, nagkaroon ng espasyo para sa mas mahirap pero mas malinis na oo. Oo sa records. Oo sa hangganan. Oo sa dignidad. Oo sa bahay. Hindi lang iyong konkretong building, kundi iyong pakiramdam na may lugar kang hindi ka kailangang humingi ng pahintulot para maging ligtas. Makalipas ang ilang buwan pa, naging regular client ko si Marian, hindi bilang pasyente, kundi bilang partner sa bagong training module namin for ethical client disclosure. Siya ang nagkukuwento sa small business owners kung paano nagsisimula ang maliit na shortcut at paano ito nauuwi sa trauma. Sa unang session na magkasama kami, nagkatinginan kami sa harap ng room ng mga nakikinig at pareho kaming ngumiti, hindi malaki, pero totoo. Pagkatapos ng talk, lumapit siya sa akin. You know, akala ko noon katapusan ko na noong nangyari iyon sa akin. Ako rin, sabi ko. Akala ko rin katapusan ko na noong akala nila kaya nila akong lamunin. Pero nandito tayo, tumawa siya. Ang petty ko ba kung sabihin kong ang sarap nilang makitang hindi nakuha ang gusto nila? Naku, sabi ko, tumaas ang kilay. Hindi petty ang tawag diyan, closure. At oo, may bahagi sa akin na nasiyahan sa closure na iyon. Sa katotohanan ang building na gusto nilang gawing taguan,
pain at trono ay naging lugar para sa maayos na trabaho at malinis na pangalan. Sa katotohanan ang pirma ko na pilit nilang ginaya ay siya ring pirma na nagpatibay ng boundaries ko. Sa katotohanan ang babae nilang inakalang mababali sa hiya ay siya palang pinakamalakas kapag pinilit. Kung may isang tanong man na gustong itanong ng mga tao kapag naririnig nila ang kwento ko, laging iyon, worth it ba? Ang gulo, ang sakit, ang daming nawala. Pareho lagi ang sagot ko, kahit minsan sa isip ko lang ito sinasabi, dahil may mga pagkawala na hindi pagkatalo, may mga pagtatapos na hindi kabiguan, may mga pinto na isinasara para sa wakas, marinig mo ang katahimikan na matagal mo nang ipinagkait sa sarili mo. At ang pinakamatinding payoff? Hindi iyong bumagsak ang mga kasinungalingan nila. Hindi iyong nagkahabulan sila sa paliwanag. Hindi kahit iyong nakita kong tumiklop si Divina. Ang pinakamatinding payoff. Para sa akin, nangyari isang ordinaryong Lunes. Maaga akong dumating. Ako ang unang nagbukas ng ilaw sa second floor. Tahimik ang buong building. Habang hinihintay kong kumulo ang tubig sa pantry, may narinig akong marahang katok sa glass panel ng pinto. Paglingon ko, sariling refleksyon ko lang pala iyon sa salamin tahimik, tuwid, hindi natakot sa loob ng sarili niyang pinaghirapan. Napangiti ako, walang sumugod, walang nagutos, walang humingi, walang nagkunwaring pamilya para mang-agaw. At sa napakasimpleng umagang iyon, sa tunog ng kumukulong tubig at unang sinag sa bintana, na-realize ko ang bagay na hindi nila kailanman naintindihan. Hindi ko ipinaglaban ang building dahil lang sa halaga nito. Ipinaglaban ko ito dahil iyon ang unang lugar na pinili kong huwag ipamigay ang sarili ko. At mula nang gawin ko iyon, hindi na nila ako muling nakuha.